Ano po? So, understanding today's youth culture. Ayun. So, ano po yan, no? Tawag nito, ah, napakahalaga na maunawaan po natin yung mga ah, kultura ng youth ngayon. So, sa pamamagitan ng itong ating pag-aaral, maaaring makakatulong po sa atin na upang maunawaan natin yung mga iba't ibang ano tawag ito, iba't ibang kultura ng mga kabataan. So, una-una po dito, characteristic of youth today's youth. So, today's youth are characterized by number of distinct traits. Traits. So, ang pag-unawa sa kultura ng anong tawag nito? Kabataan ngayon, ano po? Number one, nasa na ba ako? Teka lang po, nawala. Okay, ito. So, ito po, meron pong lima, no, na upang maunawaan natin, no, ang mga kultura ng mga kabataan ngayon. So, today's youth are characterized by number of distinct traits. Yon, ang mga kabataan ngayon ay inalarawan sa pamamagitan ng isang bilang ng mga natatanging katangian. So, ito po ang tech savvy. Yon. So, ano po ba itong tech savvy? Okay, so itong tech savvy po mga kapatid ay they are highly proficient with technology and use it. It is a primary means of communication and entertainment. So yun, so sila ay lubos na biyasa sa mga teknolohiya ngayon at yun ay ginagamit ito sa pangunahing paraan lalo na sa komunikasyon at libangan. So sila ang maraming kaalaman o kasanayan sa kasalukuyang teknolohiya. Sila po, ito yung mga tig-sabi, no? So, lalo na sa mga digital na mga teknolohiya. Sila ay mga techie, no po? So, kagaya ko po ngayon ay ah, although ako po ay isang IT, ay iba naman po ang aming pinag-aralan nun. Kung hindi ako magkakamali, DOS command po kami nun eh. Nung mga unang panahon. Ngayon po ay pa-click-click na lang. Ano po? So, manual po dati. So, nagbubuo kami ng computer, nag-ano kami ng software. Iba na rin po ngayon. Dati may mga floppy disk pa yun eh. Tapos nag-CD. Tapos may floppy A, floppy B. Ano pa yung mga ano ko dati experience. And then, nagkaroon na ng disk. Ngayon, ano na lang, flash drive na. No, ang gagamit to pag i-install tayo, magre-reformat tayo. Napaka high-tech na po. So, ito po, sila, magagaling po, no? So, nakita naman ho natin ngayon na talagang halos sa loob ng isang bahay ay halos lahat may mga gadget. Ano po? So, maraming mga magulang na galit sa makabagong teknolohiya. No, ngayon, lalo na sa mga CP at hindi na nila mautusan ng kanilang mga anak. So, pero, yun nga po, ah, may mga tao naman no na mga galing sa mga computer na ginagamit nila ang kanilang skills for the glory of God naman. So ito po sila mga kapatid, no? Ang mga tech savvy, ito yung mga kabataan, no? Hilig ng mga kabataan ngayon, no? So pangalawa po, tong socially conscious. Ayun. So sabi po dito, many young people are deeply concerned about social issues such as climate change, social justice, and equality. O yun. So dati po ay iba po, no? Ah, maka
ano bang mga laro dati sa putikan. Ganun po. Ah, Hindi ko alam kung anong mga laro ng Tagalog eh. Kasi hindi naman po ako lumaki dito sa Luzon. Ano po, iba po ang tawag po sa amin. Basta yung mga gumagamit ka ng lakas. No? So, ngayon po ay kakaiba na ang mga kabataan ngayon. No? Ano na po sila? Concerned sila sa social issues. Biruin mo. Dati ay ah, walang mga ganun. So, di baling, ang tawag yan, ah, yung tag-ulan ay tag-init na, walang pakialam noon. Pero ngayon, grabe, no? Mga kabataan ngayon ay talagang may pakialam na po sila doon, concern na po sila doon, lalo na sa mga social justice, no po. So, ang may mga kabataan na concern sila sa mga ang tawag niyan, social issues kagaya ng pagbabago ng klima, ah, mga katarungan, ano man tawag yan, yung mga justice, no? Social justice at yung pagkakapantay-pantay. Ayun. So, sa mga bagyo, concerned sila no sa mga issue ng mga nakikita ngayon sa Facebook na nagsisilabasan na ang mga isda sa dagat, no? Ang dami-daming tawag yan talagang inaral nila kung bakit uh, nagsisilabasan yung mga isda sa dagat, no? Dati wala namang mga ganyan. And then ang iba po ay concern sa issue ng mga ng mga patayan, yun. Sa mga West Philippine Sea, yun, ganun. Sa, sa China, mga human rights, yun po ang mga kabataan natin ngayon, no? So, dapat maunawaan po natin yung ang culture ng mga kabataan ngayon, yung ang kanilang mga hilig, no? Yun na po ang nangyayari ngayon. So, talagang iba na po ang kabataan ngayon. So, pangatlo po, yung diverse. Ayun. So, talagang pagkakaiba. So, they come from diverse backgrounds and are generally more accepting of differences in race, gender, and sexuality. So, ang iba't ibang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tao, lahi, kasarian, edad, karanasan, mga talento, kasanayan po at mga opinion. So, yun po ang mga kultura ng mga kabataan ngayon. So, maaring magkakaiba ang mga kabataan sa maraming paraan, no? Kaparaanan sa kanilang mga uh, edad, kapansanan, sa kanilang wika, kultura, tsura, o ano man yung kanilang mga belief. Okay, diverse, no? So, pang-apat po, independent. So, yun, mga anong tawag nun? Gusto nilang malaya. Gusto nilang malaya. Gusto nilang maging magsarili na. No? Ayaw na nilang pakailaman pa. Yung independent. So, sabi dito, they value independence and open challenge traditional norms and authority. So, talagang pinapahalagan nila ang kanilang kalayaan at madalas na yun, hinahamon ang traditional na kaugalingan at yung mga authority. So, kagaya po ng mayroon akong isang anak na talagang estudyante pero grade school pa lang po, senior high na. Eh, kaka-senior high lang pero nagtatrabaho siya. Gusto niyang maranasan yung pagiging independent. Gusto niyang, sabi ko, sige, kung yan ang gusto mo eh. Hindi ka naman nagnanakaw, hindi ka naman nanglalamang. Ayos naman ang iyong ginagawa. So, ang mga kabataan ngayon po ay gusto na nila, may maraming kabataan na gano'n sa ngayon na hindi na sila nangihingi ng pera ang kanilang mga magulang pang yun
sila magtrabaho para makabili ng gumagawa sila ng kaparaanan upang ma, makuha nila ang kanilang mga gusto. So, yun po. So, ah kasunod po ay emotionally aware. Ayun. Yun po yung ating mga kabataan, no? Ngayon. So, dapat atin po silang maunawaan. No? They are more open about their mental health and emotional struggles, seeking support and understanding. Ayun. So, sila ay bukas tungkol sa kanilang mga mental health, mga emotional struggles. Naghanap po sila ng support mula sa mga kaninong tao, sinong tao, mga kaibigan, talagang naghanap sila ng comfort, hanap sila ng pangunawa. No? Malimit, ang ano lang ngayon po ay malimit ay sa kaibigan sila lumalapit. No po, hindi sa magulang. Mas una pang nakakaalam ang kanilang mga kaibigan o kanilang mga kilala sa kanilang mga problema, sa kanilang kanilang mga nararanasan kaysa kanilang mga magulang. They are open sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Ganun po sila, no, sa tawag yan. Ganun po ang mga kabataan ngayon. So they are more open about their mental health and emotional struggles, seeking support and understanding. So, uh, Pastor Rod, yan ka pa po. Siguro po kakaroon po tayo ng break, no? 10 minutes 10 minutes ba? Break para makapag gusto niyo magkape, gusto niyo pong mag CR, ayun. So siguro kahit Amen. 10. Sige po. Pwede po tayo mag-break 10 minutes para makainom din po si Pastor Felipe ng tubig. So may mga tanong po, pwede po kayo magtanong sa mga lessons po natin na talakay or something na testimony natin about sa natalakay kanina. Napakaganda po yung mga tinuturo po ni Pastor Felipe. Pwede po kayo mag-share.
Pwede pong mag-testimony rin po si Pastor Felipe sa kanyang mga experience nung konti pa lang yung youth nila at kung paano dumami ng ganyan. Shout out kay Pastor June Soriano Pasukin from Labrador, Pangasinan. Sister Jenny Baruel, good evening po din sa inyo. Pastora Eleanor, blessed eve po sa inyo from San Jose del Monte. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Pasensya po kanina. Hindi ko, wala akong monitor kanina kaya hindi ko napansin yung live stream natin. Wala palang sound. At magre-re-upload tayo ng recorded video po natin para maumpisahan natin sa atin pong live streaming. Good evening din na Pastor Brother John Casolita from France. Oh, nakabiyahe sila sa France. Cannes. Naalala ko yung Cannes na yan eh. Diyan pumunta si Mr. Bean. Favorite na anak ko yung Mr. Bean eh. Sister Princess Diane Barrios from Baler Aurora. Sister or Pastora Marisa Dao. Sister Lloyds Messina from Olongapo. And yours truly from Nevesia. So anytime from now, pwede po tayo mag-resume. Okay na po. Hallelujah. Okay na po ba? Ay magpapatuloy. Amen po. Ayun. Naintindihan niyo po ako? Opo. Pasensya na po at medyo ang tawag nito, pangtanggol ang aking Tagalog. So, sige po. Diretso po tayo under understanding to today's youth culture. So, sa pangalawa po, number 2, cultural, social, and technological influence on young people. Yon, marami pong ano nito. Maraming kabataan po ngayon na talagang na-influensyahan sa mga ganitong kaparaanan, no, ng mundo. So, sabi dito, youth culture is heavily influenced by music, ayun, fashion, and media. So, trends and movements within these areas can shape their identities and worldviews. So, cultural influence po. So,
yun po, ang culture ng kabataan ay lubos na na-influensyahan po ng nitong musika, mga passion at media. So ang mga uso at paggalaw sa loob ng mga lugar na ito ay maaring humubog sa kanilang mga pagkakakilanlan at pananaw sa mundo. So kapag ang pagkakakilanlan ng sarili ng isang kabataan ay salungat dahil sa mga pagkakaiba ng kultura, yun, ito po ay makakahadlang po ng ito sa mga pag-aaral o paglago ng ating kabataan. So sa mga music ngayon po, at pong napapansin ngayon na ah, talagang tawag nga, ang lalakas pang magpapatugtog. So talagang anong tawag nito, ngayon lalo na yung mga rap, halos hindi mo maintindihan pero gustong-gusto po nila. No, may mga concert, yun. Talaga namang nag-iipon para tawag yan, makakapanood, no, makakapunta doon sa kanilang mga idolo. Sa fashion po, yun. Wala na, ngayon po ay parang ang tawag niyan, yung ang gusto ng mga kabataan ngayon ay hindi, yung kanilang nakikita ay kanilang ginagaya. No? Kagaya ng mga Korean, ano ba yan ngayon? Korean novela, no? Na kahit hindi naman sila singkit, hindi naman maputi, ay gusto nilang gayahin yung kanilang idol. No? Ang ginagawa nila ay di nagpagupit ng bangs, no? Kahit man lang sa bangs, eh nag ano sila, nagmala Koreano, Koreana, ganun. So, yung iba ay talagang kinukulayan yung kinukulayan ang kanilang mga buhok na pink. Ayun, di ba? Meron yung sikat na ano bang tawag nun? Ah, pink soda ba yun? Hindi, joke. Basta black pink pala. No, yun. Talaga namang kahit kahit ang kanilang bubong kulay pink na, no? Grabe, yung kumot nila pink na rin. Ang lalaki ng mga poster, pati ang kanilang itsura ay talagang kamukhang kamukha. Yun po, mga influensya po ng mga na ang tawag nito ng mga kabataan ngayon sa lalo na yung mga uso, no? Talagang kahit hindi bagay sa kanila ay basta uso, ah, yun susuotin nila. Hindi naman hindi naman sa kanila tawag nito bagay. Okay. So cultural influences po. So yun. Dapat maunawaan natin na meron po mga ganitong klase ang pangyayari ngayon ah, na makakapag-impluwensya ng ating mga kabataan. So, social, next po, social influences naman po. Ayan. So, peer, peer relationship play a crucial role in the lives of young people. Social media platforms like Instagram, yun, mga TikTok, and Snapchat are central to how they connect and communicate. Ayun, social influences po. So, no, ang karamihan ay masaya, maging masaya na rin sila. Kagaya ng mga sa Instagram, na wala naman silang alam sa kung anong nangyayari dahil nakita, nabasa nila na ganito, nakikisama na rin. No? Ganun po ang kultura po, no? I mean, yung impluensya po ng ng social media. So, makikita po natin na talaga namang kahit sa TikTok, makikita natin doon na kahit labas na ang kanilang mga hindi dapat nailabas, no? Para lang sumikat, para lang maraming manonood sa kanila, mga views. Yun.
So talagang na-impluwensyahan ng maigi ang ating mga kabataan. Buti kung maganda ay hindi po maganda. So yun po ang mga anong tawag dito, yung mga social influences na nangyayari po sa ating mga young people ngayon. Ah, kahit kahit sasabihan po natin sila, no, para bang ah, susunod pag wala ka. No? Pero pagka makikita mo na doon sa iyong Facebook na ba si Youth ay ganito na ang ginagawa. So kaya po dapat maunawaan natin mga kapatid, ang ah, ang culture, social and technological influence na nangyayari po sa ating mga kabataan ngayon. So patungkol naman po dito sa technological influence po, no? Next po. So the digital age has revolutionized the way young people learn, interact, and entertain themselves. Access to information is instantaneous, and they are accustomed to a fast-paced, constantly changing environment. So, under po ng technology influence. So, naapektuhan po ng teknolohiya ang mga paraan ng pakikipag-usap, ah, pagka, ano tawag yan, yung pagiging totoo mo bilang isang tao ay yung pag-iisip, no, ng bawat tao. Talagang naapektuhan po ng teknolohiya. Minsan po ay hindi mo na pinapaniwalaan ang iyong sarili dahil doon sa mga teknolohiya. So, alam niyo, nakakatulong naman po ang mga teknolohiya kung papaano nakikipag-ugnay ang mga tao sa sa bawat araw. Ano po? Pero ang teknolohiya po ay ito po ay may positibo at negatibong epekto sa mundo. At ito ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay natin. So, hindi na po naman po natin ipag anong tawag niyan? Na talagang tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung saan high-tech na. No, hindi ka naman po pwedeng manatili ka na lang doon sa iyong kinalalagyan noon. No, dapat maging sasabay ka rin ano po sa mga teknolohiya. Ngayon, halimbawa ng mga cellphone, no, malaking bagay naman po, nakakatulong po sa atin 'yan. So ang internet, okay, at ang iba pang mga iPads, yan po ay mga ilang halimbawa lamang, no, na mga teknolohiya. So sa pag-unlad ng teknolohiya, mayroong isang downside sa lahat ng ito. So minsan po binabago ng digital age ang paraan ng pagkatuto o pakikipag-ugnayan at pag-aliw sa mga kabataan sa kanilang ah, sarili. So minsan po ay talagang ah, may bad influence po ang mga teknolohiyang mga ah, meron ngayon. So meron naman ding good effect na po. Pero ito po ay isang totoo talaga na nangyayari sa atin at dapat po nating unawain ang mga nangyayari sa ating mga maging aware po tayo sa mga nangyayari ng ating mga kabataan ngayon.